So what's up, ka-adventure? Kumusta? Anong adventure nyo today? Kumusta kayo? So for today's vlog, ang gagawin natin ngayon ay magpapalit tayo ng ating biniling prawn shock. May binili tayong prawn shock sa Shopee. So ito yung tinatawag na King of Drag. Ayan, King of Drag yung kanyang brand. So makikita natin na ito ay kulay silver and chrome. So in-unbox natin yan kanina. Ayan, ipapalit natin siya dito sa ating motor na si RedTube. Ayan si RedTube. So, kung nagtataka kayo, ba't nandito ako sa loob ng bahay? No? Kasi, baha po. Ayan, padaos-dos yung daan, palabas ng pinto, baha. So, buti na lang mataas ng bahay namin. So, anyway, ayan. So, paano ba natin papalitan ng prawn shock itong si RedTube, no? Oh, yeah! Mula sa stocks na prawn shock, ayan, papalitan natin siya nito. So, paano natin sisimulan? Siyempre, kailangan yung motor nyo ay naka-center stand. Ayan, naka-center stand po yan. Tapos meron po akong nilagay dito sa ilalim. So, naglagay lang ako ng bangko. Ayan, nilagay ko lang ng bangko para itong kanyang gulong ay elevated. So, ayan, malaya, no? So, pagkatapos, ayan. So, wala naman na tayong kailangan baklasin. Mga tornilyo na lang at itong ating preno. Ayan, yun lang ang kailangan natin baklasin. Kasi ililipat natin itong preno dito, no? Dito sa ating binili. So, ang mga kailangan lang dyan, yan, meron dito mga tornilyo. Yan, dalawa yan. So, kailangan pag binaklas natin yan, ikakabit din natin yung dalawa. No? Huwag na po natin gawing isa lang yan, tapos ibababa pa natin ng konti yung suspension. Huwag na po, kasi delikado po yun. So, kung dalawang tornilyo yan, ibalik natin mamaya, dalawang tornilyo din. So, kabilaan yan, madali nang palitan ng suspension itong click, no? Kumpara sa ibang motor na medyo malayo yung mga tornilyo na ganyan. So, ito, basta may gamit ka lang, mapapalitan mo kaagad yan. So, ito yung ating biniling gamit sa Shopee, no? Ito gamit na gamit ko talaga to. No? So, I suggest na mag-invest kayo sa mga gamit kung gusto niyo mag-DIY ng pagse-setup ng inyong motor, no? So, ito gagamitin natin dyan. So, ang kailanganin natin dito ay ito. Una, kailangan natin ng 14. Ayan. 14mm. Para dito yan sa tornilyo na to. Pantanggal dun sa dalawang tornilyo na kumakapit dito sa ating shock, no? So, ito ay 14mm. Ayan, 14mm. Ito naman, meron tayo ditong 12mm. So, ito namang 12mm ay para dito sa ating nakalagay dito sa preno o dito sa caliper. Ayan, pangtanggal dyan. So, dalawa yan. Para yan dyan, yung D12. Okay? Kailangan din natin ng 8mm. Itong 8mm naman ay para dito sa tornilyo na to. Kung saan yung hinahawakan niya yung hose ng preno. Ayan. Meron kasi yan dyan. So, dito sa nabili natin, meron din yan. Ayan, o. Yan, meron din yan. Tapos ito yung para sa hose. So, pag ganyan yan, pag ganito, ayan. So, meron din yan. Okay? Alam nyo guys, ako, I don't suggest na magpalit kayo, na magpalit ka agad-agad mga parts ng inyong mga motor, no? So, ako kasi, nasubukan ko na yung mga ganito nung dating naka Mio 125. So, nagpalit din ako ng shock nun. At yung shock ko na ipinalit doon ay tumatagas, no? Kasi napipihit pala yung pinakakatawan ng prawn shock. So, ang reason ko kasi ngayon kung bakit ako magpapalit ng prawn shock dito sa ating click, eh, kasi may napapansin akong lumalagotok na kasi siya kapag ako ay nagpe-preno. At saka pagka hinihimas ko yung bandang itaas, yung may silver, parang may mga oil siya, no? Yung ating click kasi ay 3 years na sa ating possession. So, baka kasi, isip ko baka may problema na sa shock niya. So, imbis na ipaayos ko yung shock, sinubukan ko munang, baka sakali, bumili ako sa Shopee. So, naghanap-hanap talaga ako ng mga prawn shock na pwedeng ipalit dito sa ating Honda Click 125. Dito guys, yung sinasabi ko, no? So, hindi ko alam kung sa shock yun, pero kapag nagpe-preno kasi ako, may naririnig akong parang tumutunog. Ngayon, minsan kasi, merong oil o may bahid ng langis. So, naisip ko na baka may sira na yung oil seal niya. Kaya, lumalabas na yung langis. May mga paraan naman para maayos yan, no? So, papalitan natin ng oil seal, papalitan ng langis, ganun. So, yun ang maintenance ng rear, ng prawn shock. So, pero ako kasi, gusto ko rin kasi bigyan ng bagong itsura o bagong forma itong si RedTube. Kaya naisip ko na palitan na lang muna itong kanyang prawn shock. Okay? Pero, I don't suggest na gagawin niyo yun, no? Kasi medyo, medyo pricey kasi siya. So, medyo mahal kasi siya. Kung low budget po tayo, ay hanggat maaari, i-maintain na lang natin o
o ayusin na lang natin yung ating mga motor, no? So, maganda kasi yung maintenance lang muna tayo, no? Sabi nga ng isang mekaniko na kakilala ko, stock is good daw. So tama naman siya, no? Hindi po advisable na magpalit tayo ng mga piyesa sa ating mga motor, no? Mas maganda pa rin yung stock. So sa ngayon, ako kasi papalitan ko na siya. So ayan, papalitan ko na siya nito. So ayan guys, para matanggal lang, sprayan ko muna siya. So ayan, in-sprayan ko muna yung kanyang para madali nating matanggal, no? Medyo mahigpit kasi yan eh. So sa kabila, ganun din. Ayan. So ayan, medyo mahigpit kasi yan. So babad lang muna natin ng konti. Tapos saka na natin tanggalin. So yun guys, niluwagan ko muna yung mga tornilyo niya. Pero hindi ko pa siya tinanggal ng buo kasi nakakapit pa yung ating gulong, no? So nakalimutan ko sabihin sa inyo, kailangan nyo rin pala ng pang kontra, no? So kailangan yung pampigit niyo is dalawa kasi kailangan i-support ito yung tornilyong nandyan habang pinipigit mo naman yung nandun sa kabila, no? Tapos guys, itong kanyang caliper, ayan. So tinanggal ko na yung caliper, isinokso ko muna dito sa bag. So ayan, isinapota ko muna yung bag dyan kasi hindi pwedeng hindi to pwedeng maiiwanan kapag ka binaklas nito. Baka mapigtas itong daluyan ng langis ng kanyang preno, no? Sa disc brake. So ayan, so ngayon babaklasin ko na ito. Yun. So tandaan nyo guys, pwede nyo luwagan muna yung mga tornilyo pero huwag nyo muna tanggalin agad kasi ang kailangan una nyo tanggalin dyan is itong gulong. Okay, so tatanggalin na natin itong gulong ngayon. So ayun na guys, natanggalan natin yung ating mga shock, no? Ayan, kabilaan na yan, wala na yung shock. Ayan, tanggalan natin, no? Bago natin ilagay yung ating nabiling shock, linisin na lang muna natin yan kasi napakadumi at makalawang. So sprayan ko na lang muna yan. Tapos yung mga tornilyo, ayan, makikita ninyo. Oh. So 3 years. So parang kinain na rin siya ng kalawang, ano? So babaran muna natin yan. Ayan. Babaran ko muna ang ating pantanggal ng kalawang, no? So, ayan. Tapos itong mga ilalim, isprayan din natin sa kalinisin natin. Bago natin ikabit yung bagong suspension. So ayun guys, isinalpak ko muna itong suspension natin. Sinalpak ko, so bawat isa pag salpak ko, inilapat ko muna yung mga tornilyo niya, kabilaan, no? Pero yan, hindi ko sinikipan yan, no? Ipinihit ko lang ng kamay. Ngayon, kapag naisalpak nyo na yung mga tornilyo at itong suspension ninyo, ilagay nyo naman yung ito. So para makita ninyo yung pagkakapantay niya. Ngayon, kapag yan, pantay na, no? Nakita nyo nakalapat na yan dyan, pwede nyo nang higpitan yung mga tornilyo bago nyo ibalik yung inyong gulong. Okay?
So yun guys, naisalpak ko na. Nailagay ko na yung ating front shock dito sa ating si Red Tube na Click 125. So yan. So nagkaroon lang ako ng kapalpakan dito, no. Kasi nung ikinakabit ko na yung tornilyo banda dito. Itong humahawak dito sa hose ng brake. Yung tornilyo pumihit. Nanggigil kasi ako eh. Kaya yun, naputol yung ulo niya, naiwanan doon. So ginawa ko na lang ng paraan, no. Nilagyan ko na lang ng tie, ito. So, nilagyan ko na lang yan ng tie. Pero papalitan ko na lang din yan kasi pansamantala lang naman yan. Tapos nilagyan ko na lang din doon para hindi siya gumagalaw. Pero gumagalaw pa rin to, kaya lang at least ito hindi siya bibitaw kahit pa paano, no? So, yan. Naiwanan yung kalahati ng tornilyo dito. So, yan yung kapalpakan ko. So, sa susunod, mag-iingat na lang ako, no? Huwag sobra-sobra yung pagpikit. So, anyway, ayan, naisalpa ko na siya. Ayan, naibalik ko naman sa dati, no? Nagkaroon lang ako ng adjustment na ginawa. Kasi, nung inilagay ko na kasi ito, nung sinasalpak ko na yung preno niya, tumatama itong mga bolts na to. Tumatama dun sa may caliper, dun sa nakahawak sa caliper. Tumatama dun. Kaya ang ginawa ko, ang adjustment na ginawa ko, naglagay ako ng dito, washer. Ayan, may washer yan. So, kahit isang makapal na washer lang pwede na. Ayan, nilagay ko dyan. Para lang, magkaroon siya ng konting, allowance. Kasi tumatama siya dun eh. Naka-gold bolts yung tornilyo nitong ating rotor disc. Yan, tumatama doon sa bakal na yun, yung mahawak sa caliper. So, yan. Yan lang ginawa nating adjustment. Pero, yun nga, okay na siya, umiikot na siya. So, papakita ko sa inyo. So, ayan guys. Umiikot na siya. So, ayan, medyo lang yung preno ko eh. Kaya, ayan. Pero umiikot na siya. So, pakita ko sa inyo naman yung pag kinakaldag siya o testingin lang natin. Hindi pa natin matesting sa labas eh kasi umuulan na ngayon. So, ayan guys, wala naman wala nang lumalagotok, no. Hindi kagaya dati kapag pagka ganito pinipiga-piga ko siya, ayan lumalagotok. So, ngayon, tahimik na siya. At ayan, kitang-kita naman na maganda yung bounce niya, no. So, pagka wala nang baha, susubukan ko to talaga sa labas. Tapos, bigyan ko na lang kayo ng update. Ayan, ganda siya, guys.